Magandang araw mga kaibigan. Medyo malungkot na balita ang pag-usapan natin ngayon. Dito may post si Ronald Bato de la Rosa solid supporters. Massacre in Antipolo. 7 bakers o yung panadero. 7 bakers were killed while sleeping in a bakery in Barangay Kupang, Antipolo. Okay? So, ang source ng balitang ito ng Ronald Bato de la Rosa supporters, DZRH, binalita sa DZRH. So, ito may mga picture na ipinost, kailang hindi pinakita yung mga mukha. So, mga comments. Basa tayong mga comments, ha. Comments. Okay, so unang nag-comment, yung nag-post, yung Ronald Bato de la Rosa supporters. Resulta ng investigasyon. Okay. Number 1, Pogo related. Number 2, fake news. Number 3, kailangan lang mag-extend ng oras ng suspect sa trabaho. Number 4, isolated incident lang daw. So, inunahan na nila ang sagot ng authorities. Okay, ano pa? Ito, si Sion Stack. Sabi, ano kaya sasabihin na naman ni Auntie Claire? Baka itatanong ito kay Auntie Claire Castro. Isa yan, ano? Baka fake news yan. How sure? DCRH ang ang DCRH nationwide. Maliit pa lang akong bata, nakikinig na ako sa DRH hanggang ngayon. Very credible ang news ng DZRH. Okay. Isa pa, sa pang-5, kasalanan na naman ng mga Duterte. Sisisi ng mga Duterte. Bong Zuniga, sabi, pasok Aling Claire, Duterte related na naman ito. LC Ahero, expected sagot ni Yosek. Alejandro Salas, sabi, kung ang mga pulis ang tatanungin sa kasong iyan ay isolated case lang daw. Samantalang dumarami ang patayan, kidnapping, rape, paglaganap ng droga, admin ni Ngagba, 4 years nang walang ibang inaatupag kundi pabagsakin ang mga Duterte. Hindi ang malaking problema ng Pinas ang kahirapan, ang gutom, ang walang trabaho. Ang iniisip lang nila ang sarili nilang kapakanan, sariling interest, at higit sa lahat, mapanatili nila sa pwesto. Okay. Rani J. Anong sabi dito? Napaka-safe ang Pinas ngayon. Congrats sa namumuno. Napapanatili ang krimeng mahusay. Binabasa ko lang mga comments, ha. Ito ang kagandahan ng social media dahil pwede kang magpalabas ng imong opinion o sentimento. Lydia Suwan, congratulations sa mga nagsasabing pampatulog lang ang ginawa sa mga taong Ngagba kasi hindi makatulog. Kaya ngayon, dahil hindi makatulog, ayun, pumapatay ng maramihan para makatulog. Yan ang bagong Pilipinas. Rochelle Serra, panahon ni Duterte, nahuli yung massacre sa San Jose del Monte
at hindi na siya makakapatay pa ulit dahil pinaunat na ang mga paa nila. Dapat ganon gawin sa mga taong walang awang pumapatay sa mga taong lumalaban ng patas sa buhay. Ito ang kaibahan. Yung Duterte administration is kamay na bakal. Ang iniintindi ng Duterte administration yung mga inosenteng civilians. Yung mga kriminal ay bahala mo diya. Basta winarningan kayo, tumigil kayo, huminto kayo. Pag hindi tuminto, yun na, kamay na bakal. Sa ngayon po is pusong mamon. Napakabait ang approach, hindi daw kailangan daanin sa dahas. Ganon ang style. So, anyway, kanya-kanyang style dahil napakabait ang administrasyon. Ito ang problema ngayon. Mga inosenteng sibilyan kawawa. Pero mo yan, natutulog ka lang, napakasakit nun, yung mga kamag-anak ng mga biktima na yan. Wala kang kamalay-malay, last sleep mo na pala yun. So, anyway, lesson learned sa atin ito mga kaibigan na kahit ako gusto ko pang mabuhay ng matagal. But, every time na matulog ako, iniisip ko, Panginoon, bahala ka na sa buhay ko, baka hindi na ako magmata bukas. Pag nagmata man ako bukas, ay pasalamat ako sa Panginoon dahil sabi ko, Panginoon, salamat dahil in-extend mo pa ang buhay ko. So, anytime, anywhere, may mangyari sa atin na hindi inaasahan. Kaya ito, nagtratrabaho lang para sa pamilya, ayun, ginurgol. Ano kayang motibo? Bakery. Hindi naman pag nanakaw, I don't know kung may stock bang pera doon. So, ito na. Kahit sinasabi ng administrasyon ngayon na mas safety ngayon, mas puti daw ngayon, sabi ng Tikler ang itim daw na administrasyon, yung nakaraan. Delikado daw doon. Bahala na. Basta ito, I don't know kung isolated case lang ba yan. Basta ako, hindi na ako kalmante. Basta gabi, iniiwasan, hindi na ako masyadong nagpapagabi dahil wala yung sense of safety basta gabi. Yung hindi katulad panahon ni PRRD na alam mo, ligtas ka dahil may kamay na bakal na umiiral. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig sa Bukidnon dahil ang sweldo natin ay tinuturong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Muna po ni ang tagan og yero. Salamat ni kay nakaabot na gyud ang gihinabang sa mong sim sa mga galon. Naga-video ng hinabang ko sa mo tanan ni ang hinabangan diri sa Bukidnon. Hinaot pa nga magpadayon sa paghinabang. Galing ka dito ka Philippines. Og mo ni ang agianan nila. Ilang kuya. Gusto na sina mailisan ang gadubak ko. Hinaot kaya nagkarahin lang sa hinabang. May sinirapag rin. Kung may mumuli sa pampagay, tama no makabot o nagkali sila mga tao, may nabangan dyan. Oh, makaabot na gid sa balay ni kuya. Muna ni ang ilang balayan. Abot na gyud sa iyang balay. Abot na gyud ang sin. Nagyapot sa abos na kayo nga atok. Og muna ni ang balay sa natagaan na Mogyero. Muna ni ang kadako sa buslot sa ilang balay. Og ibutangan lang gani og mga dahon apan ang dahon laya na so wala na gyud magsilbi.
O karon niya unsa imong ika-istorya nga karon natagaan na ka og sin, maayo na ni karon ang imong balay. Usa ni pagpasalamat nako ni karon nga adlaw kay nakabot naman gyud ang ginabang diri sa bando nga sin. So ikaduha na pasalamatan nako ang mga video pod nga may tas antang kinabuhi og sa Ginoo pod gi sa pasalamatan nako kay nakabot man gyud ang iyang Panalangin. diri sa bando. So nakatok na gid ko karon nga adlaw. Mga hutib niya nga magpadayong gyapon ang ilang mga hinabang sa mga katawhan. Oo. Hinaot karon nga tagaan mga hinabang ang mga nagkalisod karon dire sa garden og sa bando. Oo. So sige salamat ya. Pasalamatan gyud sa Oo. hatag og sin sa mga video. Sige salamat.